Hello, good morning. So ngayon, dahil nandito lang naman tayo sa bahay, try nating gumawa ng food vlog. At ito na nga, at may dala na hipon si tatay na huli niya sa kanyang trap sa ilog. Siguro nasa kalahating kilo din ito. Plano ko itong gawing sinigang kaya bumili ako ng mga gulay na isasahog para dito. Sobrang na-excite niya ako kasi matagal na akong hindi kumakain ng sinigang na hipon. Miss na miss ko na ang ulam na ito. Kaya't lininisan ko agad ito, tinanggal ko ang kanyang mga bungot. Sobrang dali nga lang itong linisan kasi tatanggalin mo lang yung buhok sa kanyang ulo. Pagkatapos kong linisan ng mga hipon ay hinugasan ko naman ang ating isasahog na mga gulay. Sobrang mura lang ng pagkabili ko ng mga gulay na ito sa talipapa. Pagkatapos ko nga itong hugasan ay ginayat-gayat ko na ito ng 30 to 60 cm. Dapat po nasa tamang sukat para masarap ang pagkakaluto. Joke lang po. Mga simpleng gulay lang naman ito na nabili ko. Sitaw, talong. Kung gusto niyo naman, pwede naman kayong bumili ng petchay o kaya repolyo na isasahog nyo sa inyong sinigang. Masarap at masustansya kasi ang sinigang kapag marami itong sahog na gulay. Ang mga pansahog din kasi ang nagsisilbing extender sa ating mga nilulutong ulam. Katulad na lang nito na nasa kalahating kilo lang ang aking hipon. Dinagdagan ko ito ng gulay para mas lalong rumami ang aming ulam. Ngayon ay nakaready na nga ang ating gulay at ang ating hipon. Magagayat naman tayo ngayon ng mga pampalasa katulad ng siling mahaba, kamatis, sibuyas at luya. Pagkatapos nating maggayat ay ilalagay na natin ito sa kawali para pakuluan. At kapag kumulo na ang mga pampalasa ay una nating ilalagay ang mga gulay. Dati kapag nagsisigang ako, ang una kong nilalagay ay ang hipon. Pero ngayon hindi ko na yang ginagawa kasi na-overcook kasi ang hipon kapag siya ang inuunang ilagay. Pakukuluan lang natin ng maigi ang gulay. Ngayon ay maglalagay tayo ng paminta. Dito nga ay pamintang pino ang nilagay ko. Pakukuluan natin ito hanggang sa maluto ang ating gulay. At maglalagay din tayo ng asin. Kunting-kunti lang muna. At kapag naluto na ang gulay, ay ilagay na natin ang mga hipon. At ayan na nga, at nagtatalunan pa ito dahil preskong presko pa. Pakukuluan lang natin ito ng 3 hanggang 5 minutes. Sobrang dali lang naman kasi maluto ang mga hipon. At ngayon nga ay maglalagay tayo ng nor sinigang para sa ating nilulutong hipon. Tatansyahin lang natin ang rami, depende sa ating gustong asim sa ating nilulutong sinigang. At syempre hindi mawawala ang magic sarap, paborito ng lahat. Ngayon nga ay atin itong pakukuluan at ating paghalo-haluin. Pakuluan ulit natin ito ng mga 5 minuto. Okay na in. Ngayon ay handa nang ipares sa kanin ang ating sinigang na hipon. Kain po tayo.